Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na mid-September bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So today, after watching this reading, Pisces, masasolve mo na ang problems mo at makukuha mo na mina-manifest mo dahil hihimayin natin ang iyong current life para malaman natin kung anong current situation mo. Makuha din natin kung ano yung mga bagay na bumabalakid, ano yung mga blockages para matulayan na yan, makuha na yung manifestations at masolve na yung problema mo. What you need to do at ano yung missing puzzle piece, ano yung kulang, ano yung bagay na kailangan mong makuha this time in order for you to get that. Okay? So, upo na, upo na, upo na. Kurun nyo lang po yung makaresonate kayo Pisces ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Pisces yan, kaya relax ka lang. Okay? So use your intuition para makuha niyo po yung right messages mula sa iyong spirit guides today. So Pisces, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin. Every time po na meron tayong free reading for Pisces po dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa yung mid-September para masolve na yung problema na yan at makuha na yung minamanifest mo? Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Eight of Wands. Beautiful. In the area of what's blocking and yung humaharang, you have the Devil card. Ooh, interesting. In the area of what you need to do, you have the Page of Pentacles. Yes, yes, yes. In the area of where you need to focus on, you have the Four of Cups. Lovely. In the area of what you need to do, you have the Six of Pentacles. Yes. In the area of what's coming in, you have the Six of Pentacles. In the area of your divine messages, you have the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of your fortune, you have the Hanged Man. Lovely. In the area of your near future, wow, Nine of Cups. Alam mo na Pisces, kung lagi po kayo nanonood sa akin kapag lumalabas si Nine of Cups, eto na yung moment mo to make a wish. So ngayon, close your eyes, concentrate, and i-wish mo na yung prayer mo because your spirit guides and angel guides are hearing and feeling the frequency of your prayer para mapadala yan sa taas ng mas mabilisan at matupad. So, kung medyo mahaba yung prayer mo o wishes mo, pwede mo i-pause mo na ang video, balik ka sa akin after that. Kasi, wish fulfillment is here, so congrats po. In the area of what's missing, ano yung kulang na ingredient para masolve na yan? Eto yan, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan. But first, ano muna lingering energy in your background? Wow, you have the Four of Pentacles. Four of Pentacles, eto sabi ng spirit guides mo na, ang armas mo this time, Pisces, is to let go. Let go yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo. Halimbawa, kaibigan, o kaya gastos, may mga gastusin ka siguro na imbis na sa SNR tayo lagi mamili, baka pwedeng sa ordinary grocery na lang para medyo mura. Alam mo yung may mga kailangan ka i-implement na kailangan mong gawin ngayon in order for you na mapanghawakan yung mga bagay na valuable sa'yo. Sa view para nag-iipon, may kailangang bilhin, may kailangang hulugan, may kailangan makompleto ang bayarin. Kaya importante ngayon maging matipid ka daw when it comes to your expenses. For others, narinig ko, ang bala mo this time is to have the courage na bitawan yung mga bagay na alam mong wala lang silbi sa'yo o wala lang saysay. Yung tapos na ba yung kanilang, na-serve na nila yung purpose sa life mo? Halimbawa, dating trabaho, dating career, dating pangarap na dati pinagtrabahuhan mo siya, lahat binuhos mo doon kasi nananalig ka doon, okay yun. Because ganoon talaga eh, akala natin yun ang para sa atin eh. Pero ngayon, unti-unti mo marirealize na, ay hindi pala para sa akin yan. Ay, nagsayang pala ako ng oras dyan. Time na for me to live. And okay lang yun. May mga bagay talaga tayong napaglilipasan ng panahon na parang you are now on the different page or different chapter of your life. You're now entering something new. At okay lang yan. Ngayon, alamin mo daw sa puso mo alin yung mahalaga, alin ang hindi, at bigyan mo na marami pang oras yung mga mahalaga. So, time for you to reevaluate something in your life. Marami ka daw kasing pinapanghawakan ngayon na dapat mo na i-let go. Ikaw lang din ang makakasagot yan, Pisces, kasi magkakaiba kayo. This is a general reading. So, magkakaiba kayo ng gusto, magkakaiba kayo ng dapat bitawan. So, you need to figure that out in your life. In your core energy, you have the Eight of Wands. Eight of Wands ang makakaapekto sa lahat ng aspeto ng buhay mo. But first, bigyan muna kita ng every column combination reading. At in the area of your first column here, in the column of good things, you have the Nine of Cups, the Six of Pentacles, and the Hanged Man. Nakita ko rito na wala ka ng delay about something na hinihintay mo, about something na wini-wish mo, tapos na yung paghihintay at makukuha mo na yung magandang blessing o deserve mong outcome sa bagay na ito. Nakita ko na pinaghirapan mo ito,
ginapang mo kahit na minsan laging naaberya o laging napupurnada, pero you kept your head high and sabi mo, pangarap ko to, akin to, kukunin ko to, hindi ako aalis dito nang wala ito. And then boom, yung pagsumikap, yung paghahanap mo ng makabagong paraan, parang nag-isip ka ng bagong strategy eh. Or parang nagising ka, nagkaroon ka ng awakening na parang, ay, mali pala yung nilalaan ko, mali pala yung binibigay ko, mali pala yung estratehiya ko sa bagay na ito. Kaya pala pangit yung bumabalik or hindi ko siya nakukuha the way I wanted it to be before because mali pala yung nilalaan ko. Ngayon, alam mo na yung dapat mo ibigay para sakto din yung bumalik. Either halimbawa, sa negosyo, alam mo na yung mga bagay na dapat mong i-implement para dumami yung kita. Ganon din sa trabaho. Alam mo na kung paano hindi galitin si boss para makuha mo yung gusto mo sa kanya o kaya sa co-workers mo para walang gulo. Alam mo na kung ano yung mga dapat na bagong i-implement. O kaya sa pangarap mo, tulad ng lagi kong ginagamit na example, pangarap mo maging singer, pero wala ka namang ginagawa, hindi ka nag-audition, hindi ka kumakanta sa online. Ngayon sabi mo, ay, para dumating na yung hinihiling ko, para ma-receive ko na, kailangan baguhin ko na yung paniniwala ko. Kakanta na ako sa TikTok, kakanta na ako sa Facebook. Baka mamaya ma-discover ako. Kahit sa YouTube, mag-upload na ako ng mga songs ko, baka may makapansin bago ako mag-audition. Para mga ganyan. So, ngayon, yung ginagawa mo, nagkakaroon na ng magandang bunga, papalapit doon sa iyong mga goals. So, congrats, okay? In the area of your current situation, you have the Page of Pentacles, the Eight of Wands, and the Devil card. Nakita ko rito na may humaharang daw sa pagpatungo mo dun sa destiny mo sa bagong blessing. Meron kang blessing na makukuha oh. Meron kang pinag-aaralan, meron kang binubusisi, meron kang tinutumbok eh. Siguro bagong trabaho, bagong career path, and nandoon yung direction mo, nandoon yung focus mo. Pero may humaharang. Either family member or asawa mo or partner mo or mga anak mo, somebody in your life is like guarding you or stopping you from achieving something new. Well, baka mamaya hindi lang sila naniniwala na kaya mo o kaya nakatakot sila sa safety mo doon kaya nila hinaharangan ka. Pero nakita ko rito, it's all about you talking to them and giving them explanation. Kasi parang nahadaan naman doon sa pag-uusap. Nakita ko rin dito, some people are toxic sa paligid mo, whether boss, or katrabaho, or baka belief mo ito, na ang ganda-ganda, nalulula ka, papunta ka na doon, parang okay na, it will lead you to your financial stability, pero parang ikaw parang, nakatakot po, parang hindi ko kaya, baka hindi yan para sa akin, baka hindi ko kayanin doon, baka hindi pa tamang panahon, baka hindi pa tamang oras, marami kang takot. At yung mga takot na yan, you have to let that go, especially here with the Four of Pentacles. Both cards are talking about letting go of something na very negative. Pwedeng mag-manifesto into a person, or ikaw mismo ang nininega mo sarili mo. So panahon na para mag-focus ka at kumilos ng mabilis para sa blessing na ito. Kasi it's gonna be beautiful para sa'yo. And Eight of Wands is a quick action. Mabilis sa kilos eh. Parang you don't need to waste down an opportunity na nakita ko for you. In the area of what's fixing this situation, nakatabing ko po ang area of missing. Mamaya bubuksan natin yan. But we have the Four of Cups and the Nine of Pentacles. Nakita ko rito na you are parang hinihindian mo or meron kang tinatanggihan ng isang new opportunity. I don't know why. Parang meron ka nakikitang bagong oportunidad, bagong pintuan, bagong gagawin, pero parang ikaw mismo ayaw mo. It's because nakatingin ka dito o masyado ka pang nakatutok doon sa mga bagay na ginawa mo before pero hanggang ngayon wala pa rin bunga. Kaya parang yung inaabot sa'yo, hindi mo kinukuha or hindi mo ginagamit. Kasi sabi mo, ay hindi yan gagamit. Ayoko niyan kasi ito yung dito ako nakatutok, ito yung gusto ko. Pero yung gusto mo, parang sarado na eh. Parang naghihintay ka sa wala. Pero may binibigay sa'yo si God, ayaw mo tanggapin. Sayang kasi it will lead you to your independence. It will lead you to your financial freedom. It will give you bountiful and abundance, no? Parang now is the right time for you to listen to your intuition. Pag alam mong wala ng bunga yung isang bagay na hinihintay mo pa rin o tinatrabaho mo pa rin, time na for you to chase something new. Kasi baka mamaya hinihintay ka lang pala ng mga pinto. Ikaw lang ang bulag pa this time to see that. Kasi ang ganda ng magiging action mo dito, oh. Yung iyong kalayaan ngayon, na sundin ang puso mo at hanapin yung mga bagay na alam mo may potential pa. Pero yung mga bagay na hiniling mo before, na gusto mo dati, okay lang yan. That is the reality. Dati gusto mo yan, pero ngayon nakita mo, ay, hindi na pala. Nalulusaw na yung amor mo sa kanya. Okay lang yun. And you have the freedom now to rebuild your life, to rebuild your kingdom, to rebuild your fortune with this quick action. May bagong darating, whether text, call, chat, or email, a new opportunity na magdudulot sa iyo ng mas katuparan pa ng mga pangarap mo. Kailangan mo lang buksan ang isip mo. Okay? In your core energy, you have the Eight of Wands. Kung birthday nyo po ang 8 or a special number or anniversary or
address, number sa address. There is a confirmation this message is for you. Eight of Wands, merong quick movement. Some of you para mag-travel, going to a different place. Parang short travel lang ito, nakikita ko, mabilisan lamang. Whether may asikasuhin ka doon, pero kang bubusisiin o kukumpletuhin ng mga papeles, no? Parang ito required para sa'yo. Parang you have no choice but to make this move. Whether physical travel ito or mental travel na parang, okay, nag-move on ka na from one endeavor to the other, travel din yon. Symbolic nga lamang. Pero nakita ko talaga dito na may pag-andar ka. Okay, Pisces, huwag ka mag-alala, umaandar ka. May movement sa iyong ginagawa. Ang kailangan lang talaga dito ay focus. Because this card of good news, kasi karamihan sa atin, hindi ba aligned do sa good news na dumarating? Halimbawa, may dumating na trabaho, magandang trabaho pero sa Makati. Sabi mo, ayoko niyan, malayo. Ayoko dyan, masyadong malayo yan, saka ayokong gumising na maaga. So, hindi ka aligned doon sa dumarating na blessings. So, ngayon, kailangan i-align mo. Ano yung mga effort na kaya mo ilabas to really get that blessing? Kasi nakita ko talaga may quick movement na kailangan mo i-grab about a certain blessing. At hindi ito basta-basta dumarating sa buhay ni Numan. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon nito. Some of you, parang bigla magkakaroon na bigla ang desisyon, a quick movement from you, parang, sige, gawin na natin, kunin natin, simulan na natin, parang ganyan. So you have a quick solution this time, a quick decision. Ang importante naman dito, naka-focus ka parang, itong gusto ko, nakikita ko na, valuable to, you're seeing the potential, parang, sige, gawin natin. And then, basta mag-focus ka lang, you're on the right direction, okay? The Eight of Wands, clarify natin siya. Eight of Wands being clarified by, you have the Nine of Cups. Wow, wow, wow. Nine of Cups dumating dito, wish fulfillment ito. Kung naman daw po yung darating this time, Pisces, na quick, mabilisan, na hindi mo akalaing darating. Halimbawa, trabaho, sideline, lover, biglang proposal, or biglang darating to confess, biglang darating to give you good news. Naku, yan ang kataparan ng pangarap mo. So congrats. Napakagandang panimula para sa reading mo. This time, a wish will be granted. It will make you fulfilled. It will make you happy. It will make you contented sa buhay mo. So congrats para po sa inyong lahat. Congrats po. In the area of what's blocking, ano yung humaharang dito? Ano yung humaharang para makuha yan? Kasi ang ganda-ganda na The Devil card. Either self-sabotage. Baka mamaya sinasabotahe mo sarili mo. Sinasabihan mo siguro sarili mo ng hindi ko kaya, hindi ko magagawa, kulang ako ng ganito, kulang resources ko, malayo yan, hindi pa ako ready. So, may nabasa akong quote kahapon, hindi mo malalaman na ready ka na kung hindi ka hakbang. Because the moment you step forward, dun mo initially mafe-feel, kaya ko pala. Ay, marunong pala ako. Ay, okay pala ako. Carry ko pala to. Ay, madali lang pala. So, once you make a move on something na alam mong para sa'yo, dun mo lang malalaman talaga kung totally iyo yan at kung magagawa mo. Kasi, over-prepared ka. Nakita ko yung some of you over-prepared, nag-over-analyze, marami ka ng pinagkatanungan na iba't ibang tao, hindi mo pinipili kung sino tinatanong mo. Some of them, likas na nega lang. Some of them, likas na basher mo. Doon ka pa humingi ng payo. So, talagang nega bibigay nila sa'yo. So, ngayon, nakita ko dito na putulin mo yung kadena ng takot sa puso at isip mo. Wala kang growth kung lahi ka lang nakakulong sa limitado mo mundo at nagkakasya ka sa kakarampot. So, kasi sabi mo, okay na ako dito. Okay na ako dito, okay na to. Kahit maliit, kahit na paikot-ikot lang nangyayari, okay na to. Kesa naman masaktan ako, kesa naman mag-try pa ako. Sa takot mo mag-try, sa kakaprotekta mo sa sarili mo. Ito ka parang ginaguard mong mabuti ang sarili mo sa mga bagay-bagay, hindi ka nag-grow. May paparating na bago na maaaring tumapad sa mga pangarap mo na kailangan mong pag-aralan, suriin at paglaanan ng oras. Pero dahil pinapangunahan ka ng kanigahan, makamasayang siya. So, nasa iyo ang bola this time, Pisces. Tanungin kita, harapan, diretsahan, prangkahan. Bakit mo pinipigilan ng sarili mo na abutin ang pangarap mo? Bakit mo pinapangunahan ng takot ang sarili mo? Time na for you to really get out of your shell, step out of your comfort zone, umalis ka na sa iyong safe zone because good things are waiting for you. The Devil card, either baka pinipigilan ka ng parents mo, pinipigilan ka ng lover mo, o ng mga anak mo, edi kausapin mo kung yung mga taong mahalaga sa'yo ang nagiging dahilan kung bakit naharangan ka sa posibilidad mo, edi kausapin sila. Nahadaan naman yan sa matinong pag-uusap, nahadaan naman yan sa paliwanagan, so paliwanagan mo sila, okay? The Devil card, the Five of Pentacles. Nahihirapan ka na talaga ngayon. Struggling ka na with this choice. Parang feeling mo, tagal ko naghintay,
Ang dami mo na tuloy naiisip na ibang bagay. Sabi mo, hala, hindi na siguro darating yun. Hala, hirap na ako. Walang tumutulong sa akin. Alam mo, nakita ko rito, ikaw mismo ang tutulong sa sarili mo. Kahit gaano kadami sa paligid mo ang tulong, kahit bigyan ka pa ng 10 milyon dyan, pero kung hindi ka kikilos para sa sarili mo at hindi mo makikita yung mga bagay na dapat mong baguhin, masasayang yung 10 million na yan. Katulad ng mga issue na tinutulungan niya yung kapatid niya. Halimbawa, ikaw yung panganay, tapos yung kapatid mong bunso, laging nahingi ng tulong sa iyo. Kasi syempre, ikaw yung able, ikaw yung may pera, kapatid mo yun, syempre, tutulungan mo, di ba? Pero ma-realize mo, teka, ba't ko ba siya tinutulungan lagi? Tinan mo, pinapang-casino lang niya, binibili lang niya ng kung ano-anong bag, hindi niya ginagamit para magnegosyo, lagi siya nalapit sa akin para pang negosyo daw, pero hindi naman. So, parang ganyan yung example. Parang, you need to cut off something na nagpapabigat sa'yo o nagpapastruggle sa'yo. Hadaan yan sa matinong pag-uusap. Pero kung talagang hindi sila magbabago, parang it will give you the choice to cut them off because you need to set yourself free from all the baggage, from all the pain, from all the hardships. Nakita ko rito na kung ang mga tao sa paligid mo ang dahilan ng paghihirap mo, kailangan nang baguhin ang sistema. Kung ikaw man ang dahilan ng paghihirap mo, Pisces, nako, kailangan baguhin mo yung isip mo at routine mo. Baka mamaya yung mga lifestyle mo, nagpapahirap sa'yo. Halimbawa, bigyan kita ng example. Wala ka nang pera pambayad sa mga bills mo, gumigimik ka pa tuwing gabi o lumalabas ka pa, baka panahon na para bawasan yung paglabas. Kasi importante din yung paglabas kasi diyan ka nare-relax, diyan ka nakakapag-have fun, importante yan para makahinga ka. Pero kung gabi-gabi mo naman ginagawa, nako, yung pera mong sanang inipan mo na lang pambayad sa mga bills, baka wala ka pang problema ngayon. So make sure na you have to let go of something na nagpapabigat sa'yo. Okay? Kung ano man po yan, kakaiba kayong Pisces, iba't ibang bigat ang pinapanghawakan mo ngayon. Kaya if you could just, nakita ko biglang ilog na biglang pinaanod mo. Kung papaanurin mo na lang sa ilog yung isang bagay na dapat nang pabayaan, gagaan ng lahat. Another message you have, inner cosmos, to embrace the light, first acknowledge the dark. Trauma, seeing, go deeper. Yes. Para malaman mo yung kalinawagan sa buhay mo, kailangan mo na i-address yung mga pangit o madidilim sa buhay mo. Kasi nabili ako lagi ng alak tuwing gabi. Kasi lagi kami nagihimik. Kasi hindi ako nakikinig sa magulang ko. So alamin mo yung mga nega mo, kanegahan mo. Doon ka magsisimula. Kasi pag na-recognize mo yan, doon mo unti-unting mababago yan. Another message, you have jumbled thoughts. The mind can make a heaven of hell or hell. The mind can make a heaven of hell, a hell of heaven, confusion, anxiety, escape. Yes, mayroon daw gulo-gulo ang isip mo. Gustong gawin ngayon, bukas hindi, atras tayo, punta tayo, takot, biglang atras, pero ngayon bukas gusto ulit. So, gulo-gulo ka. Kailangan talaga ma-enlighten ka muna para alam mo yung dapat bitawan at alam mo yung mga dapat na itigil na nega na sa buhay mo. Okay? In the area of what you need to do, you have the Page of Pentacles. Si Page of Pentacles, sinasabi niya na you need to try something new. Kailangan mong sumubok ng bago. Kailangan mong mag-embrace ng bagong opportunity, bagong pagkakataon, bagong routine na maaaring magpa-elevate sa buhay mo. Kasi parang nakita ko talaga, sanay na sanay ka na sa ginagalawan mo. Ito ka with the Four of Pentacles, yakap na yakap mo eh. Parang ayaw mo i-let go eh. Either ito ay routine, ito ay paniniwala, o mali mong paghawak ng pera o mali mong solusyon sa mga problema mo lagi, naisip mo, bakit ba hindi na-solve? It's because may pinapanghawakan ka na mali. So parang ganito yun. You need to learn more. With the Page of Pentacles, kailangan maging humble enough ka daw to admit to yourself na, huy, meron tayong dapat baguhin. Huy, meron tayong dapat yakapin. Huy, meron tayong dapat simulan na nagpapaantala before. So, pag naalis mo na tong mga blockages sa isip at puso mo, sa ginagalawan mo, sa pamilya mo, sa problema mo sa trabaho, kapag in-address mo na daw yung nagiging rason ng bigat, doon ka makapag-focus sa bago. Nakita ko kasi dito, make this your top priority daw. Kung ano naman tong bagong blessing o bago mo yayakapin, pag-aaralan mo, na susubukan mo, kailangan daw dito ka kumapit because ito yung magbibigay sa'yo ng stability. Nakita ko rito na it will also bring you closer to your manifestations and dreams. Nandito yung wish fulfillment card. So meron kang wish na matutupad kung pag-aaralan mo tong bagong bagay na ito. I don't know why. Parang some of you, halimbawa, meron kang regular job sa araw, tapos sabi mo, hi, magbenta kaya ako online. Tapos sabi mo, ay, hindi ako marunong yan. E di pag-aralan, kung nakikita mo na yun ang makakadagdag sa'yo ng additional income, tapos nakikita mo na yung potential, sabi mo, ay, parang pwede ako magbenta ng makeup sa online na para kung may everyday job ako, pag uwi ko, asikasuhin ko lahat ng mga orders. E di sana madali, di ba? So, meron ka ng
additional income. So, kung ano man yung naiisip mo na pwede mong pasukin, pag-aralan kung natatakot ka kung kaya mo ba, kung pwede ba. Kasi lahat naman naaral eh. Yung internet, ang dami dyan tutorial, ang dami dyan YouTube tutorials na pwede mong aralin, tignan, buhisiin, na makakatulong sa'yo. No? So ngayon, nakita ko talaga, embrace a new beginning. Huwag takbuhan, huwag katakutan. Nakita ko rin dito, meron kang bagong iibigin na endeavor o bagong hobby or bagong bagay sa buhay mo na magiging paraan mo para kumita ka. Okay? The Page of Pentacles being clarified by the Fool card. Yes, it's time now for a brand new beginning. Fool cards is it's all about you parang getting into a new beginning, a new start about something. Talagang mag-take a leap of faith ka na this time. Wala ka ng panahon para matakot or magdalawang isip pa sa isang bagay na papasok kasi nakita mo, ay pwede, ay kikita ako dito, baka pwede sa akin to. So, ang kailangan mo ngayon hakbang for the transformation of your life. Nakita mo ba yung butterfly na yan? Na pilit kinakuha ko, hinahabol ng pusa sa image na to. Ibig sabihin, kaya mong abutin. Ang kailangan lang talaga sa'yo, tumulay ka at kunin siya. So may potential tong bagong ito. Ang tanong, handa ka bang mag-risk? Handa ka bang gumawa ng mga bagay na out of your comfort zone? At gumawa ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa? So nasa sa'yo ang sagot niyan, Pisces. Okay? Another messages, fellow travelers, support is all around you. Yes, sa bagong simula na ito, may tutulong sa'yo, huwag ka mag-alala, may gagabay sa'yo, may mag-assist sa'yo, kaya kung nahatakot kang tumulay o lumundag o sumubok ng bagong bagay, makakatagpo ka ng mga karapat-dapat na tao, padalayan sa'yo ng Diyos na makakatulong sa'yo para gawin ito. Another message you have, unknown territory. Yes, ito yun. The Full card. You are exactly where you need to be. Yes, kung ano man yung mga bago mong susubukan, pero may takot ka, pinapaalalahanan ka ng spirit guides mo na yan ang tamang direksyon. 8 of Wands, you're on the right direction. That is where you are needed to be. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the 4 of Cups. 4 is here, you are protectado. 4 is all about protection, guidance, and talagang sacred protection from your spirit guides, from your angel guides. Napakaswerte mo this time. With the 4 of Cups, ang sabi ng spirit guides mo, you need to focus on the blessings that you have. May mga bagay ka daw kasi na pinipilit sa buhay mo. Wala na, tapos na. Ito yun, 1, 2, 3. May mga bagay kang nakatutok ka. Sabi mo, gusto ko yun eh. Pinaghirapan ko yan eh. Akin yan eh. Bakit hindi gumagana? Bakit hindi napupunta sa akin? Tantanan mo na yan. Alam mo kung bakit hindi gumana. Alam mo kung bakit hindi para sa'yo. Siguro nga marami kang questions. Pero kapag alam mo nang umalpas na ka sa kamay mo, pabayaan mo na. Because yun ang paraan para lang pumasok ito. Alam mo yung sinasabi ko lagi na kung napakinggan mo na ito sa mga readings ko before, yung analogy of bilao. Yung bilao mo, punong-puno yan ng gulay. Lumakas yung hangin, tumabig yung kalahati, natapon lahat ng gulay sa kalsada, na ano na ng putik, hindi na pwedeng i-save pa. Tapos nakatingin ka sa bilao mo, sayang, ba't tatapon? Nakatingin ka doon sa espasyo na blanco, sayang. Meron ka pa naman tabing gulay na pwede mo pang ilabas at ilagay doon sa espasyong kulang. So, sabi ng spirit guides mo dito, huwag ka nang manghinayang pa doon sa mga bagay na nawala na. Wala na yun, pas na yun. May dahilan ang Diyos kung bakit nawala yun. Panahon na para yakapin yung mga bago. Because hindi siya makapasok-pasok kaya sobra kang sarado tungkol sa mga bagay na wala. So ngayon, let it in. Papasukin mo yung bagong blessing para magkaroon ka ng bagong simula this time. Okay? The 4 of Cups. Nakita ko rin dito, time for you to appreciate what you have. Okay? Marami sa atin hiling ng hiling. Kung anong gusto, kung anong ayaw, kung ano yung mga balak pa na gusto. Well, normal naman yung tao ka lang. Marami kang hinihiling sa buhay mo. Pero to the point na hindi mo pinapahalagahan yung mga bagay na meron ka. So, paano masasabi ni God na, uy, si Pisces, tinan mo, pinapahalagahan niya yung bigay ko, maliit man o malaki. So, ibibigay ko nga sa kanya yung gusto niya. Kasi alam ko, aalagaan niya, parang ganyan. So, kailangan patunayan mo kay universe that you appreciate, that you take care, and that you are valuing yung mga binibigay nila. Kasi pag ganun, magnet yun for manifestation. Okay? The 4 of Cups, 5 of Cups. Yes. Tama-tama. Panahon na. Yung 5 of Cups po is card of moving on, moving forward, letting yourself know na tapos na, tama na yung paghihintay, tama na yung pabalik-balik sa past, no? Some of you parang nire-replay pa sa isip, paulit-ulit na sana ganito ginawa ko, sana ganito pala sinabi ko, sana pala nilakad ko na, sana wala ko sa ganitong sitwasyon. Alam mo, make peace with yourself. Tantanan mo na yon, natapon na yon, past na yon, learn to move on. May binibigay sa'yo si God. Ayun na, pareho. Nakatingin ka dito,
Imbes na tignan mo tong bagong binibigay ni God. Ito rin, nakatingin ka sa mga natapon pero hindi mo nakikita tong dalawang cup na buong buo at nakatayo. So parang ganyan, may blessing na binibigay sa'yo pero nakatalikod ka, ayaw mong harapin. So ngayon panahon na para buksan ang mata para sa mga bagong posibilidad, para mayakap mo na yun at makompleto na yung stability in your life. Okay? In the area of your what's coming in, you have the Six of Pentacles. Time na to para papasukin talaga. Because Six of Pentacles, card of receiving. Okay? Receiving of things na alam mong valuable. Tingnan mo siya. Nilalaanan niya ng pera yung mga taong valuable gamit yung scale. Tinitimbang niya. Kita niyo ba? Malinaw ba sa image? Yan. Ini-scale niya mabuti kung sino karapat-dapat niyang bigyan ng pera, di ba? Ganyan yung simbolismo. Para ngayon, tinitignan mo na kung ano yung dapat mong paglaanan ng pera, paglaanan ng effort, paglaanan ng love, paglaanan ng time. Hindi lahat yan valuable of your time. Hindi lahat yan karapat-dapat sa yung oras, sa yung pera, sa yung atensyon. Ngayon, iniisip mo na kung ano lang yung papasok. No? Panahon na rin to para kubrahin mo din daw yung mga bagay na pinaglaanan mo ng maraming oras dati. You gave your effort, you gave your time, you gave your money. Panahon na para ikaw naman ang kumubra. Pero talaga yon. Panahon na para tignan mo yung mga bagay na kahantad para sa'yo na bago. Tama na yung pagbubuhos mo ng oras sa mga bagay na wala na. Okay? Yan yung realization na sinasabi ko sa inyo kanina na para ma-realize mo yung mga bagay na tama na, pasok ka tayo sa bago. Ito yun, no? With the Six of Pentacles, aakit ka dito. With the Page of Pentacles, meron kayo yakapin na bagong simula na magdudulot sa iyo ng bagong wish fulfillment sa life mo. Okay? Six of Pentacles, clarify natin. You have the Page of Pentacles. Yes, bumalik talaga tayo doon sa taas. Yung Six of Pentacles, pinakit kita dito kanina kasi karoon yung alignment. You have the Page of Pentacles, pero binalik ka rin niya with the Page of Pentacles. Yes, panahon na para kumubra ka at makuha mo naman yung bagong bagay o bagong outcome sa pinaghirapan mo. Tantanan mo na yung ine-effortan mo pero walang balik. Ito, pag na-realize mo, ay, teka, valuable sa akin to nilaan mo yung effort mo, time mo, money mo, pagmamahal mo, biglang boom, bumalik sa'yo tenfold yung resulta. Ay, eto na yun, kakapitan ko na to. Parang ganyan. Kapitan mo, pag-aralan mo, buhisiin mo, yung alam mong may saysay para sa'yo. Napakasimple ng message sa'yo in the area of what's coming in. Yung mga bagay na valuable. Nakita ko rin dito na may nakabinbin na pera sa ma-view o kaya parang nagpahiram ka before, ngayon babalik na yung pinahiram mong pera na magagamit mo pang pondo sa mga balak mong gawin in the near future. O kaya meron kang pinagpaguran, parang kayod ka ng kayod nito nakaraan, tira parang, uy, nasan yung bayad ko, nasan yung pinaggagasasan ko. Ngayon, mababayaran ka na o darating na yung reward for something na nilaanan mo before. Okay? In the area for divine messages, you have the Nine of Pentacles. Panahon na para i-rebuild mo yung empire mo, para i-rebuild mo yung pangarap mo in pertaining to your wish fulfillment. Nakita ko maaabot mo to, sa daanan mo to. Nine of Pentacles, creating your own kingdom with fast action, focus, determination. Boom, tumbok mo yung wish. So makukuha mo lahat ng wish mo dahil sisimulan mo to dito. So, sabi ng spirit guides mo na panahon na para magkaroon ka ng sarili mong pera, para magkaroon ka ng sarili mong pagkakaabalahan. Sa mga view, parang gusto na magtayo ng sariling negosyo. Kahit sideline niya, kahit maliit lang, kahit barbecuehan sa harap ng bahay, parang sabi mo, ay kailangan ko ng additional kita para meron akong pantabi para sa sarili ko, meron akong ipon. Kung halimbawa, ikaw yung breadwinner ng pamilya mo, lahat ng kapatid mo na pag-aral mo na, lahat ng anak mo may sarili-sarili ng buhay, yung magulang mo okay naman, panahon na para paunti-unti magtabi ka para sa sarili mo. Kahit 10 pesos yan. After a month, malaki yan. After a year, mas lalong malaki yan. So, panahon na para i-rebuild mo yung para sa'yo. Ang Nine of Pentacles is all about you, your fortune, your money, your stability. It's all about financial freedom mo at financial independence mo. Ngayon nakita ko na kung gusto mong i-enjoy ang buhay, mabili lahat ng gusto mong mabili, at ma-fulfill lahat ng mga wishes mo, kailangan it starts with you, within you. Buuin mo na yung para sa'yo today. Para ma-enjoy mo na yung buhay mo. Okay? Nakita ko kasi na either dependent ka sa asawa mo, dependent ka sa anak mo, sa nanay mo siguro, sa magulang mo. Panahon na para tumayo ka sa sarili mo at i-enjoy mo yung buhay galing sa pinaghihirapan mo. Okay? Nine of Pentacles. The Judgment card. Yes, gising na gising ka na. Judgment card's all about awakening. Pagkalino ng mga bagay-bagay na para bagang, bakit ba ako trabaho lang ng trabaho para sa kanila? Dapat unahin ko rin yung sarili ko. Dapat yung kaligayahan ko naman this time, isama ko sa equation, isama ko sa plano ko, no? Kasi karaniwan sa inyo, nagkaplano para sa anak, para sa magulang, para sa future, para sa next 10 years. Nasaan ka dun? Nasaan ka sa mga plano na yun? Kaya kailangan magising ka ngayon. Look after yourself. Rebuild your own empire. Build your own kaching-kaching para pagdating ng araw, meron ka para sa sarili mo. Okay? Bigyan pa kita ng guide. Unang-una,
Be the best version of yourself and start today. Yes, best version mo ito. Sa Nine of Pentacles, you are living in a very luxurious life. Mayaman ka, mapera ka, lahat ng gusto mo nasa iyo, lahat ng kailanganin mo, hindi ka problema. Ito ay living your fantasy life. Kaya ngayon, sabi nga sa iyo, start today. Be the best version of yourself. Okay? Now, the message you have, you're on the right path. Yes, talaga namang, sa gitna pa nito, you're on the right path sa mga bagay na ginagawa mo. Kaya, go push. Kung may plano ka para sa future mo, sabi mo, ay, sabukan ko kaya to, ay, gawin ko kaya yan. Focus, focus, focus. You can achieve it. It will give you your wish fulfillment to come. Napakaganda for you. Kaya kailangan patuloy talaga to ha, yung mga self-limiting thoughts mo. In the area of your fortune, you have the Hangman here. Wala nang delay. Nasa fortune area mo siya eh. So, wala lang delay. Nakita ko lilinaw ng isip mo, especially with a judgment card here. Lilinaw ang isip sa mga bagay na dapat bitawan, sa mga bagay na hindi na importante. Lagi mong isipin, saan ako dyan, paano naman ako, pangarap ko, sarili ko, dapat laging kasama mo yan. Hindi pwedeng sinasacrifice mo ang sarili mong happiness for other people. Dapat lagi kasama ka. Kung masaya sila, dapat masaya ka din. So, what makes you happy? Doon hihinto ang delay sa buhay mo. Kaya ngayon, kung meron ka mga problema, meron ka iniisip, sabi mo, paano to, paano yan, hindi ko alam gagawin ko, makakahanap ka ngayon ng solusyon para umandar na yan o para gumaan na yan. So, kung meron kang mga kinakaharap ngayon, sabi mo, hindi ko alam yung solusyon, pabalik-balik lang ako dito, makakahanap ka this time. Merong solusyon, dulot na iyong diskarte or someone helping you, coming in, giving you the advice or giving you the kalinawan ng isip mo at yan ang bibigay sa iyo ng parang pagkawala sa iyong nakakulong na mundo. Okay? Then the Hanged Man is being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, ito ay masinsinang plano moving out. Nakita ko rito na dahil parang sabi ng spirits mo, kasi parehong card of stagnancy ito eh. Card of paghinto eh. Card of talagang pausing muna. Take a pause. Parang sabi mo, okay, upo tayo. Pag-isipan natin, ito yung problema, ito yung nangyayari, paano ko i-solve? Kapag naisip mo na yung right plan, wala nang delay. Kasi lumiwanag ang isip mo. Para, all along, ganito pala ginagawa ko, mali pala yan. All along siya kausap ko, mali pala siya, hindi pala siya dapat kausap ko, ito pala. So, lumilinis yung plano mo, lumilinis yung idea mo, lumilinis yung hakbang mo, no? So, ngayon kailangan talaga take a pause with both cards here, telling me, huy, pause muna siya. Pause ka muna daw, Pisces. And then, pag-isipan. Every step, kada galaw, pag-isipan, tama ba? Ano dapat kong remedyo? Ano dapat kong gawin kung sakaling magka-aberya dito para walang delay. So, your pause this time, yung paghinto mo, ang magbibigay sa iyo ng parang, alam mo, hinihila ka sa catapult. Alam mo yung parang tirador, di ba? Hinihila pa, unti-unti. Nag-pause ka dito, biglang boom, bumilis. So, dahil sa pag-pause mo this time, doon lilinaw ang lahat para dire-diretso ka to sa right direction. Okay? Bigyan pa kita ng tatlong cards mo for the fortune. You have wedge. Someone is trying to come between you and your friend or something you want. Ito yon, the devil energy. May pumipigil sa'yo para makuha mo yung gusto mo. Ang tanong, ano yon? Family member ba? Kakilala ba? Kaibigan ba? O ikaw mismo? So make sure na kilalanin kung ano yung pumipigil sa'yo. Now, the message you have V, victory in some endeavor. Yes, meron ka daw tagumpay, especially here. Dalawang 9 of cups na nandito, dalawang wish fulfillment ang magbibigay sa'yo ng bagong simula. Napakaganda. Now, the message you have, leg, stepping into a new experience. Yes. Mag-i-step ka talaga sa bagong experience, bagong lugar, bagong pagkakataon, bagong endeavor, bagong adventure. Now, the message you have, funnel, period of frustration, lessons to be learned. Yes, panahon na to para matuto ka sa mga bagay-bagay. Harapin na yung dapat harapin with the inner cosmos, no? The darkness within you, mga dark na elemento sa buhay mo, kailangan harapin na yan para alam mo kung anong dapat putulin, alam mo kung dapat itigil, ano yung dapat i-let go. Another message you have, August. Kayo po ba ay merong mga kamag-anak na birthday o August or special anniversary, baka special month ito? Kung wala naman po, meron kayong milestone pagdating ng August. So congrats po. Now, the message you have, flute, disappointment in a lover or friend. Yes, meron ka daw kaibigan o lover mo na disappointed ka, kaya parang gusto mo ngayon magbago, gusto mong kumilos para sa fulfillment ng buhay mo. Sabi ko nga sa'yo, ikaw. Kailangan sarili mo iniisip mo this time para yumabong ka na at gumalaw ka at mag-grow ka na.
In the area of what your near future is, you have the Nine of Cups. Yes, klarong-klaro, may matutupad sa yung pangarap mo, a wish, a sincere wish will be granted, a sincere endeavor ay mapapasayo, at uupo ka dyan enjoying the fruit of your labor. Kaya sabi ko sa iyo, importante ngayon na sinisimulan mo nang i-rebuild ang buhay mo, kung ano talaga yung pangarap mo, kung ano yung para sa iyo, isama mo lagi sa equation yung sarili mo, para makuha mo din, umaandar ang pamilya, lumalago ka din. Kung ikaw ang main soul provider, kung lahat binibigay mo, panahon na para ikaw naman ang kumubra at tumanggap ng wish na gusto mo makuha para sa sarili mo. Panahon na para ikaw naman. Okay? Nine of Cups is being clarified by the Hierophant. Yes, leveling up. May basbas ka daw this time with the Hierophant. May basbas tong wish na to. Kung ito yung tutumbukin mo, kukunin mo, talagang divinely orchestrated ito para sa iyo ito. Ito yung magpapaangat ng knowledge mo, magpapaangat sa buhay mo. Either nakita kita having a new badge, a new I don't know, parang nakita ko yung parang MAMA, yung mga initial sa dulo ng pangalan, yung nakukuha mong lisensya, parang ganyan. Parang may license may new license title ka. Sa ma-view, parang kikilalanin ka, aangat ka, magiging mentor ka o teacher ka or supervisor or boss, somebody with authority. Magiging authoritative figure ka. And nakita ko yung respeto, nakita ko yung honor na ibibigay sa'yo kasi you're leveling up. So napakaganda for you. Congrats po. In the area of what's missing, ito yung kulang sa buhay mo this time para totally, finally, masolve na yung problema, makuha na yung minimanifest. Ito yon 1, 2, 3. Wow! 5 of Swords. Sinasabi dito, ano daw ba yung mga bagay na dapat mong i-risk? Mga dapat mong ilaban? Kasi alam ko minsan takot ka makapanakit, takot ka maka-reject, takot ka na yung makasamaan ng loob with someone. Pero paano kung yun lang yung tamang paraan para makalaban ka dito? Isipin mo naman yung sarili mo. Kung magalit sila, di magalit kayo. Kung masaktan kayo, di masaktan kayo. Ito yung pangarap ko Parang tapos na daw yung panahon na nagtitiis ka. Tapos na yung panahon na naghahalok-kip-kip ka dito at nakakasya ka na lamang sa mga bagay na binibigay sa'yo, nakakarampot. Parang panahon na para ipaglaban mo yung para sa'yo. And tama na yung, okay na ako, sige, okay lang. Sige, okay na po, okay lang. So, panahon na to defend what's yours and to fight what's yours. Alam ko na natakot ka, baka mahirap na laban ito, mahaba-habang laban, pero yun ang ruta Yun ang only way in order for you to grow, in order for you to win. Kung marami ka nakikita kakompetensya o haharang sa landas mo, panahon na para patunayan mo sa kanila na kaya mo at magagawa mo. Feeling ko, nakita ko talaga dito, the devil energy is coming from you Parang ikaw mismo pumipigil sa katagumpay mo. Parang nakita ko naman dito na kayang-kaya mo naman magtagumpay pero ikaw lang daw yung parang ayaw sumuong doon. Kasi you're afraid of making mistakes, you're afraid of making other feel na parang kasarili ka, o you're making others feel na parang you're on your own at ayaw mo na silang samahan. Parang ganyan. Parang you don't want people to assume na you're selfish and you're just making this on your own. Pero hindi Sabi mo, para sa pangmatagalan din to para sa ating lahat to for the better good ika nga, di ba? So ngayon, fight for your dreams. Time to take a risk. And time to fight for what's yours. Okay? The 5 of Swords, clarify natin. Nakita ko rin ito in the long run, kung masakit man ngayon, balang araw, magiging okay din yan. Okay? 5 of Swords, the Knight of Wands. Knight of Wands all about your passion. Go-getter ka this time. Mahal mo ba yan? Gusto mo ba yan? Yan bang pangarap mo? Yan ba ako kompleto sa'yo? Yan ba magbibigay sa'yo ng saysay, ng energy, na kada gising mo, masaya ka kasi nasa kamay mo? Then go push. Because Knight of Wands is a card of passion, card of energy, card of love, card of go-getter. Lahat gagawin ko, kukunin ko yan, susugod ako dyan, walang makakapigil sa akin. So parang ganun. So, gaano ba ka-passionate dyan? Gaano ba ka-mahal yan? Gaano ba ka-importante sa puso mo yan? E di ipaglaban mo. Because Knight of Wands is a card of go-getter talaga. Kukunin niya yan, kahit ano mangyari. So ngayon, kung nahihirapan ka, nahatakot ka, yun ang kailangan mo i-fix this time. Okay? So, Pisces, yan po ang inyong problem solved and manifestations confirmed. Palakpakan. Dahil after this, solve ng problems mo at makukuha mo na manifest mo. Manifestation dusts po sa inyo lahat. Manifestation dusts at makukuha mo na yan. So thank you again for watching hanggang dulo, Pisces. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.